Ngayon po ay Saturday ng ika-14 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang lalaitin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na nakakalipol ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halagang 1 pera ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Do not be afraid, huwag kayong matakot. Lahat tayo ay mayroong kinakatakutan sa buhay. Ang ating kinakatakutan ay maaring totoo o maaring katang-isip lamang. Ngunit takot tayong matanggihan, mabigo, tumanda, tuligsain, usigin, takot tayong magkasakit, at higit sa lahat, takot tayong mamatay. At pinapaalala ni Jesus sa mabuting balita na huwag nating hayaang mapilayan at lumpuin tayo ng ating takot at mapigilan at hindi na natin may pagpatuloy ang pagtupad ng misyon na ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa atin. Posibleng dahil sa takot, matutokso tayong baliwalain ang mensahe ng Diyos at huminto tayo sa pagpapahayag nito. Ang bumigay dahil sa takot ay bunga ng mahina at mababaw na pananampalataya. Matututo tayo sa halimbawa ni Jesus. Walang takot siyang nagsasalita laban sa mga masasama. Wala po siyang kinakatakutan. Kaya kahit ang kanyang mga kritiko at mga kaaway ay humanga sa kanyang tapang, buo ang kanyang pagtitiwala at pananalig sa Ama. Sinisiguro sa atin ng Panginoon na kung magtitiwala at mananalig tayo sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, wala tayong dahilan na mag-alala at matakot sa ano at kanino man. Pag nag-commit tayo sa paggawa ng mga gawain ng Diyos, sinisiguro niya sa atin na hindi niya tayo iiwanan dahil ayon sa Kanya, mas mahalaga pa tayo kaysa maraming maya. Inaaruga at inaalagaan tayo ng Diyos sa pamamaraan na maaring hindi natin lubos na maintindihan. Ayon nga po kay San Alfonso Liguori, when did it ever happen that a man had confidence in God and was lost? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.